Magandang araw mga kaibigan. Maligayang pagdating sa Araling Pandaigdig TV. Sa araling ito, paglalakbay tayo pabalik sa panahon upang tuklasin ang isa sa pinakamatanda at pinakadakilang kabiasnan sa kasaysayan ng daigdig, ang kabiasnang Tsina. Mahigit 4,000 taon nang nakalipas, musbong sa silang Asya ang isang sibilisasyong nagbigay sa mundo ng mahuhusay na pinuno, makabagong imbensyon, makabuluhang filosofiya at kulturang patuloy na nagbibigay ng impluwensya hanggang sa kasalukuyan. Sa unang bahagi ng ating serye, aalamin natin kung paano nagsimula ang kabias ng China, paano nakaapekto ang kanilang heograpiya sa pagunlad ng kanilang lipunan, at sino ang mga dinastiyang humubog sa kanilang kasaysayan. Kaya't halina, ihanda ang inyong sarili at samahan ninyo akong tuklasin ang kamanghamanghang kasaysayan ng sinaunang Tsina. Simulan na natin. Mahigit 4,000 taon nang nakalipas sa malawak na lupain ng Silangang Asya, isinilang ang isang kabiasnang magiging isa sa pinakadakila sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mula sa makapangyarihang mga emperador hanggang sa mahuhusay na pilosopo, mula sa mga sinaunang imbensyon hanggang sa mga kulturang patuloy na isinasabuhay ngayon, iniwan ng kabias ng Tsina ang isang pamanan na humubog sa buong mundo. Ito ang kwento ng kabias ng Tsina. Habang umuunlad ang sinaunang Egypt sa pampang ng Ilog Nile at ang Mesopotamia sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates, unti-unti ring umusbong sa silangang Asya ang isa pang makapangyarihang sentro ng kabiasnan. Ito ang sinaunang Tsina, isang bansang yayabong sa loob ng libo-libong taon at magiging isa sa pinakamahalagang kabiasnan sa kasaysayan. Malaki ang naging papel ng heograpiya sa pagunlad ng kabiasnang Tsina. Sa hilaga ay matatagpuan ang malawak na Gobi Desert. Sa kanluran naman ay ang mga matatayog na kabundukang Himalayas. Sa silangan ay ang karagatang Pasipiko. Habang sa gitna ng bansa ay dumadaloy ang dalawang mahalagang ilog, Wanghe at Yangtze River. Ang mga likas na harang na ito ang nagsilbing proteksyon ng China laban sa mga mananakop at tumulong upang mapanatili ang kanilang natatanging kultura at tradisyon.
Isa sa pinakamahalagang ilog sa kasaysayan ng China ang Wanghe o Yellow River. Tinawag itong Yellow River dahil sa dilaw na banlik na dala ng agos na ito. Ang banlik na ito ang nagpapataba sa lupa at nagiging susi sa matagumpay na pagsasaka. Ngunit kasabay ng biyayang dulot nito ay ang madalas na pagbaha at sumisira sa mga pananim at pamayanan. Dahil dito, tinawag din itong Wanghe bilang China's Sorrow o kalungkutan ng China. Kung ang Wanghe ang nagsilbing duyan ng unang kabiasnan, ang Yangtze River naman ang naging sentro ng masaganang pagsasaka ng palay. Sa tulong ng ilog na ito, dumami ang ani, lumaki ang populasyon, at lalo pang umunlad ang ekonomiya ng sinaunang China hanggang sa kasalukuyan nananatiling pinakamahabang ilog sa Asya, ang Yangtze River. Ang dinastiyang Xia, ayon sa unang tradisyon ng mga Tsino, ang unang dinastiyang namuno sa China. Pinaniniwalaang itinatag ito ni Yu the Great, isang pinunong naging tanyag dahil sa matagumpay niyang pagkontrol sa malaking pagbaha sa Wanghe. Bagamat kakaunting ebidensyang arkeolohikal tungkol sa Xia, mahalaga pa rin ang dinastiyang ito sa kasaysayan at kultura ng China. Kabilang sa kanilang mahalagang ambag ang pagkakatatag ng unang sistemang monarkiya, pagpapaunlad ng irigasyon, at mas mahusay na pagkontrol sa pagbaha upang mapangalagaan ang mga sakahan at mga pamayanan.
Matapos ang dinastiyang Xia, ito ay sinundan ng Shang Dynasty, ang unang makapangyarihang dinastiya ng Tsina. Naging tanyag sila dahil sa kanilang kahusayan sa paggawa ng bronse, pagtatayo ng mga organisadong hukbo, at pagpapalawak ng kalakalan. Sa kanilang panahon, higit pang umunlad ang sining, teknolohiya at pamamahala.
Isa sa pinakamahalagang pamana ng Shang Dynasty ay ang Oracle Bones, ang pinakamatandang halimbawa ng pagsulat sa sinaunang Tsina. Ginagamit nila ang mga buto ng hayop at kamibe ng pagong upang isulat ang kanilang mga tanong tungkol sa ani, panahon, digmaan, at mahalagang desisyon ng kaharian. Ang mga inskripsyong ito ang itinuturing pinakamatandang anyo ng sistema ng pagsulat sa Tsina. Noong taong 1046 hanggang 256 BCE, pagkatapos ng Shang Dynasty ay sinundan ito ng Zhou Dynasty, ang nagsilbing haligi ng kabiasnan at kultura ng sinaunang Tsina. Namuno ang dinastiyang Zhou, ang pinakamahabang namahala sa kasaysayan ng Tsina. Sa kanilang panahon, pinakilala ang konsepto ng Mandate of Heaven na nagsasabing ang emperador ay may karapatang mamuno hanggang siya ay makatarungan at mahusay na pinuno. Kapag naging mapang-api ang isang hari, pinaniniwalaang maaari siyang alisin sa kapangyarihan.
At sa panahon ng Zhou Dynasty, umusbong ang mga dakilang pilosopo sa China at isa na rito ay si Confucius. Sa panahon na ito, tinuro niya ang isang maayos na lipunan ay nagsisimula sa mabuting asal, paggalang sa magulang, disiplina, edukasyon at responsableng pamumuno. Hanggang sa kasalukuyan, ang kanyang mga aral ay patuloy na pinag-aaralan ng maraming bansa. Narito ang mga halimbawa ng aral ni Confucius, mga walang hanggang aral para sa isang maayos na buhay. Kasabay ng paglaganap ng Confucianism ay ang pag-usbong ng Taoism na itinatag ni Laozi. Ayon sa kanyang mga aral, ang tunay na kapayapaan ay nakakamit kapag ang tao ay namuhay ng ayon sa kalikasan at pinananatili ang balanse sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang Taoism ang pilosopiya ng kalikasan, kapayapaan at balanse. Narito ang ilang mga aral ng Taoism ni Lao Tse: pamumuhay na simple, pakikiayon sa kalikasan, balanse, kapayapaan sa loob, at kabaitan at hindi pagpipilit. Bukod sa Confucianism at Taoism, lumitaw rin ang legalism. Naniniwala ang pilosopiyang ito na ang isang matatag na pamahalaan ay nakasalalay sa mahigpit na batas, malinaw na patakaran, at tiyak na kaparusahan sa mga lumalabag. Ang mga prinsipyong ito ang naging batayan ng pamamahala sa susunod na dinastiya, ang Qin Dynasty.
At dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating pagtalakay sa kasaysayan ng kabias ng China. Ngunit bago natin tapusin, subukin muna natin ang iyong natutunan. Panuto, basahin ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Saang bahagi ng Asya umusbong ang kabias ng China? A. Timog Asya, B. Silangang Asya, C. Kanlurang Asya, D. Hilagang Asya. Tama. B. Silangang Asya. Ano ang tawag sa Yellow River? A. Yangtze River, B. Mekong River, C. Wanghe River, o D. Indus River. Tama. Letter C. Wanghe River. Sino ang pinaniniwalaang nagtatag ng dinastiyang Shang? A. Confucius, B. Laozi, C. Qin Shi Huang, D.
Yu the Great. Tama. D. Yu the Great. Anong konsepto ang ipinakilala ng Dinastiyang Zhou? A. Silk Road. B. Great Wall. C. Mandate of Heaven. D. Civil Service Examination. Tama. C. Mandate of Heaven. Sino ang nagturo ng paggalang, edukasyon at mabuting asal? A. Lao Tzu. B. Qin Shi Huang. C. Confucius. D. Yu the Great. Tama. C. Confucius. Sa bahaging ito, natuklasan natin kung paano nakaapekto ang heograpiya sa pagunlad ng sinaunang Tsina. Nakilala rin natin ang unang dinastiya at naunawaan ang mahalagang pilosopiyang humubog sa kanilang lipunan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang ating kwento.
Sa Part 2, ating aalamin kung paano pinag-isa ni Qin Shi Huang ang China, paano itinayo ang Great Wall, at ano ang misteryo ng Terracotta Army, at bakit kinilalang Golden Age ng China ang Han, Tang, at Song Dynasty. Kung nagustuhan Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari bang pakisagot ang tanong na ito sa comment section ng ating YouTube channel. Sa mga unang dinastiya ng China, alin ang pinaka-interesante para sa iyo at bakit? Muli maraming salamat. Sana ay may bago kayong natutunan sa ating paglalakbay tungkol sa kabias ng China at sa mga dinastiyang humubog sa kanilang kasaysayan at pamana. Huwag kalimutang i-like kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe para sa marami pang educational videos. I-click din ang notification bell para updated ka sa ating mga susunod na aralin. At huwag kalimutang mag-comment ng iyong mga suhestyon at ibahagi ang iyong opinyon o natutunan mula sa video na ito. Muli, maraming salamat. Ito ang inyong Araling Pandaigdig TV.